Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Kabilis ng panahon at July 11 na. Alam kong marami nang nag-uulan-ulan at mga kaibigan natin at mga kagapay na naandyan. Kamusta kayo? Welcome dito sa Heartline Friday Night dito sa 702 DZAS, kaagapay ng Sambayanan. At kung saan sa Heartline kayo ay laging paborito ng ating mga counselors dito. Dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. So, kamusta mga kaagapay? Hilahin na mga upuan, hilahin na mga katoto, katudyapi, katropa, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, lahat dahil ang dami natin matatalakay ngayon. It's gonna be a very, very wonderful July 11 tonight. At ngayong July, alam kong medyo malamig dahil umuulan-ulan na. Thank you. Ingat-ingat sa mga baha, sa mga nagmomotor dyan, kaway-kaway. Okay? So, ingat-ingat sa kalye, sa mga kaibigan natin. At pagpapala ang ulan na ito, tuloy-tuloy ang Panginoon. Tayo po ay napapanood sa Facebook at napapakinggan din sa radyo sa 702 DZAS, AM Radio. At nakararating tayo sa iba pang mga lugar sa buong mundo. Dulot na rin ang ating mga kaibigan na nagbibigay ng tulong sa atin para makapag-broadcast dito sa Far East Broadcasting Company. At tayo tuloy na tuloy sa ating pagserbisyo. Hello! Magandang gabi sa inyo at ang gwapong kasamang ko ngayon. Alam nyo na, yan ay hindi na bago sa atin. Siya po ay counselor at registered guidance counselor sa PRC. Walang iba kundi ang ating paboritong pastor na si Pastor Don Reyes. Hello, Pastor Don! Good evening! Hello po everyone! Magandang gabi rin po Kuya Pilo at mapagpalang araw na naman ng Biyernes sa Friday Night Edition po dito sa Heartline. Ang inyo pong kaagapay at lagi pong kasama sa inyo pong paglalakbay upang mapakinggan at masamahan tayo sa ating nararamdaman. Absolutely. Thank you po, Pastor Don. Siya po ay pastor sa Haven of Praise Christian Church. Pero ang bago niyong lugar ngayon ay sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Ano? Dating nasa Santa Rosa, pero ngayon nasa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Mukhang magkalapit lang. Parang boundary lang yata to. Ayun. And 30 years mahigit na nagiging pastor si Pastor Don doon. Pero bukod doon, siya din ay counselor sa Philippine Association for Christian Counselors. Consultant po yan at ang bago nilang consultancy ay kasama sa, ang pangalan ay, ano nga ba pangalan? 316 Dynamics Assessment and Consultancy Development. Ayan, wow, praise God. At dati natin naririnig siya sa 700 Club na counselor yan. At HR manager, freelance consultancy nga sa iba-ibang mga companies. Ano? Ando pa rin kayo sa Sela Training, Pastor? Ngayon po Kuya Pilay, nandito po ako sa Santa Rosa nagsaserve. Wala na po ako doon sa mga companies na pinaglingkuran ko as HR manager. Okay. So ngayon po ay mga consultancy basically. Wow, very good. Pero Chief Strategist and Mental Wellness advocate din kayo sa J10. Pero yes, sa KCD College, sa College of Accountancy, kando kayo ay bilang chaplain. Yan. Sa Alaminos, Laguna po yan, Kuya Pilo. Alaminos. Ang layo na nararating. Dami. Wow. Praise God. That's a wonderful thing. At pagpalain po kayo, Pastor Don, sa lahat ng mga inyong mga activities. Ako, Pastor, may mga taong nakikinig dito at sigurado kong yung fans club nyo ay nag-aantay ng inyong greetings. So, go ahead. I-greet po natin kayo.
Yan, syempre ang unang-una po palagi sa listahan ay aking pong butihing may bahay at lagi pong kaagapay din sa paglalakbay sa buhay si Baby Reyes. At ganun na rin po, Kuya Pilo, nabanggit niyo po July 11 na. At 2 araw mula po ngayon ay mag-celebrate ng birthday ang akin pong ever dearest ate, Dory de Guzman sa July 13. Ito pong darating na linggo. So, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ng kanyang buhay at dalangin ko ay patuloy na bigyan siya ng kalakasan ng Panginoon dahil medyo may katagalan na po na siya ay nagdadialysis. Ano? So, ganun na rin po sa akin pong kapatid na si Celidonia Montilla, Yes. mga sisters ko. Then, ang aking tita, si Corazon Molina, mga members namin sa church, of course, lahat po kayo, mga ministries, mga leaders, at mga masugid na mga members po natin na taga-subaybay sa 702 DZS, particular sa hotline. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Yun po ang aking mga best friend na mga pastors na kaagapay din po natin. So una po dyan ay si Pastor Ruel Kapugan, ang founder ng J10 School. So, at ang kanya pong may bahay, si Ma'am Lizelle Kapugan. At gayon na rin po kay Miss Nora, ang atin pong principal. At gayon na rin po kay Pastor Edmond Gaylican at ang kanya may bahay, si May Gaylican, mga katuwang din po natin sa pagmiministeryo. Ano po? At kay Jerry Bautista, nakasama rin po nating counselor sa volunteer counselor sa Philippine Association of Christian Counselors. At Ayan. yun pong ating mga outreach churches, mga part din po natin, Kuya Pilo, ng mga ministry partners at mga outreach churches po natin. Ang Haven of Praise, dyan po sa may St. Joseph Village na pinangungunahan po ni Pastor John at Pastora Flora Serra. At gayon na rin po sa Santa Cruz, Laguna, ang Gates of Praise na pinangungunahan naman ni Pastora Araceli at Brother Oo. Alex Liarena. So magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga hindi ko man nabati, mamaya po kung may pagkakataon pa, sana po'y maalala kong batiin kayo. Ayan, thank you. Thank you very much, Pastor Don. At sa inyong lahat na binabati ni Pastor Don, no, kilala niyo na kayo. Okay, thank you. God bless sa inyo. At syempre, God bless din sa ating mga nag-greet, sila Anita Tejada Colon. Blessed evening din po sa inyo. Si Ate Nora Cancela, magandang gabi din. Si Ate Jessica Jeng, blessed evening din sa inyo. Si Ma'am Rosalinda Buico, good evening din. Tsaka blessed evening din kay Ate Gloria Di Mayuga. Sila Miss Rosalinda Gomez Boyco ay nanonood mula sa UAE. Wow, God bless din sa inyo. At salamat sa mga kaibigan natin na nanonood din from abroad. Ano? Sila Ate Cecilia Paningbatan Beron, dyan sa Hong Kong. Sila Ate Rose Enoveso, yan, dyan sa UAE din. Ano? Hello, kamusta po kayo? Pati si Kuya Edgar, ang kanyang asawa, and Kuya Edgar Elveso, nagpapastor din sila doon sa kanilang lugar. Ano? So, mga kaagapay natin sa Guam, ate, ate, sino nga to? Ate, wow, nakalimutan ko. Pero kilala mo na kung sino ka. Ayan. Sa mga kaibigan natin sa Guam, tsaka dyan sa Canada, si Ate Caroline Ruar. Hello, kamusta ka na? Pati si Eric. And si Scott pala, si Scott. Yan. Hindi si Eric, si Scott. And thank you very much sa inyong pagpapatuloy na pakikinig. Pati mga kaibigan natin dyan sa New York, si Kuya Monde, si Shanine, tsaka si Isabel, uh, si, sila Kuya Monde, Shanine, tsaka si mag-anak yun eh, tsaka Isabel. Ayun. Thank you very much sa inyo na patuloy nakikinig dito. Okay? So, batiin ko din yung mga kaagapay natin na naandyan, na nakikinig sa atin. Ano? Thank you very much din kay Axonic Aviles, Abong Abong, Lilian Guerrero, sila Celi Anuran, Lordan Maulyon, Anita Untal, Rowena Castro, Aaron Gacho, Roxen Palsesco, si Lucy Ocampo, Rowena Enopia, Raycong Bondok, J.R. Diaz, Belsi Peralta, hello, good evening, Armegin Elijah Gasdak, Mary Beth Itak, Hain Yargado, Sheila Igual, Don Aguilar Cabigas, Jen Nayan, Nora Cancela, Annalisa Belen,
Rachel Barlezo, Anita Tejada Colon, and Ate Abigail Pante. Magandang gabi sa inyo. More greetings po mamaya dahil kasi ang dami pa nating mga fans na nakikinig ngayon sa inyo, Pastor Don. And thank you Salamat for po. being available. All right. Yeah. Pastor Don, ready na tayo? Opo, Kuya Pilo. Sige. Ang dami mga tanong ngayon. So, simulan na natin para mag-go through na. Ito ang unang question ng ating listener. Sabi, ano po pwede kong gawin? Lagi pong magkaaway ang kapatid kong panganay at ang aming ina. 84 years old na po si mother at mahina na po ang pandinig. Marami po silang mga bagay na laging pinag-aawayan. Ano po kayang dapat kong gawin? Ang mother ko po ay lagi nagsasabi sa akin na masama loob niya sa kapatid ko. Salamat daw po. Ano? Okay, anonymous yung ating mga listener. Go ahead. Hmm. Mga 84 years old ay talagang, I think, iba dito ay talagang uugod-ugod na pero marami pa rin naglalakad na, no? Ano kaya magagawa Mhm. natin doon sa mga nagkakaaway na gano'n? So I would suppose po, Kuya Pilo, no, having mentioned na 84 years old na si nanay, uh, palagay ko si ate ay nearing, kung hindi man senior citizen na din, ay nearing na doon Yeah. sa pagiging senior citizen. Ano? Hmm. So, syempre, pagdating po sa larangan po ng pagtanda, ay kakibat yung pong mga nababago din, pati po yung mga disposition at nararamdaman po sa buhay. So, tingin ko po kung sa bahay ay lagi po kayong magkakasama, maganda po sigurong lagi niyo pong kausapin si ate at maipahayag kung ano po ang mga saloobin ni nanay para nang sa gayon ay lagi kayong maging daan para po sa kapayapaan. Ano? Yung bang tipong pagpapaliwanag kay ate sa pamamaraan na hindi siya nasisinisisi sa kanyang mga ginagawa kay nanay, kung hindi, kung ano lang yung mga request siguro ni nanay, dahil Oo. pwede naman pong mapag-usapan kung ano po saan nanggagaling si nanay, ano po ba yung kanyang mga request, at ma-sort out kung ano po yung madalas na hindi po napapagkaintindihan. No? Yeah. Baka po pwedeng mapag-usapan muna kung ano po yung, kumbaga, give and take relationship. Alisin po muna yung pong mga pintasan sa ugali, kung hindi ang pag-usapan objectively, ano ba yung concerns na Mm. po. So kung Actually, halimbawa naman, opo, Kuya Pilo. Pastor Don, minsan, ang napapansin natin, yung mas malakas ay dapat maging maunawain. Kasi dito sa sitwasyon na to, mas bata naman siguro yung anak, mas malakas siya kaysa sa kanyang nanay. Mhm. Napansin ko lang din, kapag habang tumatanda din ang isang tao, ito madalas to sa counseling, pagka tumatanda na, marami nang mga nararamdaman na discomfort. Kaya mas madaling Totoo po. uminit ang ulo, mas madali ding magtampo, madali ding makaramdam ng ng sama ng loob dahil marami ng pains and difficulties. Ganun talaga pagka nagkakaedad. Sana maunawaan ng mas mahaba pa yung Opo. Tsaka parang nabanggit po yata, Kuya Pilo, ng atin pong naghingi ng payo na ang kanyang mother parang may kahinaan na rin ang pandinig. Ano po? Oo, ayun. So, siguro po sa ganong bagay ay kinakailangan po ng mas matimbang at mas maayos na pamamaraan. Kasi alam niyo po, yung paghina ng pandinig ay kakibat dyan na hindi isang beses na sinabi natin ay naunawaan tayo, pero minsan kung lalakasan naman natin, biglang hindi po natin kasi minsan lubusang nauunawaan na yung pong pagpapaulit-ulit, minsan nalalakasan na natin yung boses natin Oo nga eh. dahil na may kahinaan ng pandinig, pero yung paglakas ng boses, malakas din ang dating kung minsan Oo. doon po sa tumatanggap, ano? So, kaya kailangan po ng mas iba yung pag-unawa sa ganun Oo. pong kalagayan. Ako yung nanay ko, nakikinig siya sa DZAS pero bingin na siya. Pero nakikinig pa rin siya. Hindi ko lang kung paano naririnig. Nanood din siya. So, basically, yung nanay ko, kahit bingi siya, kung magsalita nga, malakas ang boses. Dahil ganun kapag bingi ang isang tao, Totoo po, Kuya tendency is Pilo. lakasan din yung salita. Kasi siya mismo hindi niya rin naririnig yung sarili niya. Pero ang ginagawa ko, gamit ko yung cellphone, nagsusulat ako doon sa cellphone, so pinapaliwanag. So, ayun, mas nababasa niya. At least,
mas madali niyang naiintindihan. Mas madali niya maunawaan. Tsaka iba yung connection. Kapag kunwari, katabi mo siya, tapos Mm, napabasa mo yung sinulat mong sagot sa kanya, ganon. Yun. Tsaka, hindi mo kailangan sa gawa. totoo Konting po. tiyaga talaga, medyo matagal mag-usap. Eh dati nga sinusulat pa niya sa papel. Gusto niya isulat ko sa papel yung sagot ko. Kasi hindi niya nga naririnig. So, binabasa niya na lang. Oh. Eh kung hindi ka matyaga magsulat at kung malabo pa yung sulat mo. ganun. So, cellphone ginamit ko. Nakakatawa. Nakakatulong ng Mm, malaki sa communication. Ayun. Ewan ko, sana ayan. makatulong sa ating listener, no? Opo. Ayun. Naku, dami pa tayong tanong. Heto pa second, sabi. Ano po ma-overcome ang mga regret? Ayan, regret. Namatay po kasi ang husband ko 4 years ago and until now, ang dami kong regrets na sana ginawa ko nung mga bagay-bagay na yon noong buhay pa siya. Ayan. At meron tayong mga regrets. Mm. Sa mga taong alam nating mahal natin sa buhay at nawala na, pumanaw na. Paano i-deal to, Pastor Don? Opo, Kuya Pilo, ano? Yung pong 4 na taon ay nasa grieving stage pa rin yung atin pong nagbigay ng katanungan at Oo. hindi natin alam kung hanggang saan at Mm, hanggang kailan yan pong magiging grieving process o grieving period. No po, bagamat para sa iba ay may maigsi, yung iba ay buwan lang ang binibilang, yung iba naman ay mahabang taon. Katulad po sa inyo, oo. 4 na taon na namamayapa ang inyo pong mister. Alam niyo po, ang regret ay isa po sa mga pinakamabigat na pasanin talaga sa buhay. At Yes. mainam po yung naitanong nyo na talagang yan ay gusto nyong maibsan. No? Iba po yung pangungulila kasi sa Oo. inyong mister at iba naman yung inyong mga regrets na yung bang Na, pinapasan nyo na sana ganito, sana ganyan. Alam niyo po sa Bible ay marami din pong nakaranas ng mga regrets oo. ah, na makikita po natin sa Biblia. Kabilang po dyan ay si David na po Ayan. na marami ding mga regrets na sana ay ganito ang kanyang ginawa para sa kanyang anak, lalong-lalo na para kay Absalom. Yung Absalom. bang hindi lamang pangungulila, kung hindi yung alam niyang sana ay ginawa niya at binigyan niya ng atensyon yung saloobin ni Absalom dahil sa pagkaka-rape ng kanyang kapatid sa ina Oo. ng ibang kapatid niya naman kay David, no, sa ibang nanay. Ito po yung mga mabibigat na pasanin. Siguro po ang magandang bagay diyan ay i-own natin, ano? Huwag natin bastang ah, i-deadmahin yung nararamdaman natin. Sa halip, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ating Mm, nararamdaman. It is a fact of life that there will be incidences sa ating buhay na talagang yung sana sa buhay ay hindi naman po kasi maaalis yan. oo. No? Siguro po, from there, na inadmit natin na meron tayong regrets, katulad po ng ginawa nyo, ay ano po yung pwede nyo namang maging hakbang, Mm, no? Kung ano po yung mga positibo, ano yung inaakala nyong kung nabubuhay po si Mister, ano yung sa tingin nyong makapagpapasaya sa kanya. yes. Sa iba, Kuya Pilo, ang ginagawa po ay yung pong therapy na yung bang umahanap ng halimbawa po, no? Meron kayong parang empty chair ba na kung saan ay parang i-envision nyo na kausapin si Mister nyo. Kung may mga regrets kayo, ihingi nyo Mm, ng tawad sa kanya with an empty chair as if nag exist. Pero ito po, Kuya Pilo, mas magandang ginagawa po ito with the presence of the therapist, no? therapist, oo. Para nang sa Ito nga, gayon ay opo. ma-process at magabayan sila. Opo, yun nga. Kapag kunwari, ang iyong regret ay umabot na 4 na taon, usually dapat 2 years, nagre-recover na tayo. Pero 4 na taon ay medyo matagal-tagal. Siguro nga, kailangan na magpakonsulta sa counseling. Ano po? Mhm. So, Ayun. ito pong mga sinasabi namin sa inyo, katulad po ng akin pong minungkahi, yung pong empty chair, wag nyo pong susubukan na gawin sa inyong sarili lang. Ano? Oo. Dahil meron pong procedure yan, Oo. kinakailangan po may process at meron pong magga-guide sa inyo para kung sakasakaling ano't ano man yung mararamdaman nyo, meron po kaagad na makakaalalay. Mm. But for the time being, katulad po ng binanggit ko sa inyo, na moving forward, nandyan na po yung mga regrets natin. So, ano po yung mga next step?
At kumbaga, one step at a time na kung ano yung mga wini-wish ng mister nyo na alam nyo makapagpapagaan sa kanyang kalooban na Oh, ah, parang yan, ano yan. yung papaano nyo aalagaan yung inyong sarili. Ayan. Kasi Oh, kung mananatili po kayong ganyan, alam naman po natin na hindi po gusto ng mister nyo that's yung kayo right. po ay nahihirapan Oo ng ganyan. Ano? At lalo't siyempre higit ang Panginoon, hindi niya rin po gusto oo nga na eh. kayo po ay nagpapasa ng ganyan. Kaya po si Lord nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at ipagkaloob sa Kanya ang ating mga pasanin upang tayo ay Ayan. magkaroon ng kapahingahan. That's true. Ay alam niyo, para sa kaalaman ng ating mga kaagapay, ang empty chair ay isang metodolohiya na ginagamit ng mga therapists, mga psychotherapists para sa pag-deal ng mga malalim na emosyon. So, huwag niyong gagawin mag-isa 'yon, ano. Totoo Pero po. bilang isang encouragement sa atin, sabi nga sa Bible, ano, kasi minsan ang hirap mag-let go ng mga bagay na alam nating wish natin. Sabi nga sa Psalms 56 verse 8, ito magandang verse to, Pastor. Mm. Sabi niya, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. At nangangahulugan ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay tunay na nakakaalam at tinatabi niya yung ating mga hikbi, mga hinanakit. Sa Tagalog, ang sabi, ang taglay Mhm. kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko ay nakasulat sa iyong aklat. Ayun, ang ganda ng Ayan. Tagalog. Opo. Grabe. Ganun ang Diyos. At minsan kasi tayo tao, akala natin, yung bang inisip natin na kaya natin gawin ang lahat, pero sa totoo lang hindi. Mhm. At kailangan nating i, tawag doon, ihabilin, ilaga, ipagpasa Diyos yung mga bagay na hindi na natin nagawa. At ang Diyos naman ay mayroong kakayahan doon. Dito sa buhay na to, tsaka sa kabilang buhay, ang Diyos, grabe. Mhm. Iba yung kapasidad ng Diyos. At kung ikaw man ay nalulungkot, ayan. Ang ganda ng verse. Kahit naman po, mabanggit ko lang din po, no, Kuya Pilo, kahit naman po si Apostol Pablo, may mga regrets din sa buhay, no? Eh, Nung siya po ay si Saul pa, yung kanyang mm, mga ginawa. So lahat po yun ay naalala ni Pablo na sinabi niya na sa larangan ng pagiging makasalanan, ako ang puno. Dahil sumaksi ako bilang patotoo at pinagtibay ko ang pagpatay kay Stephen, ang first Christian yung martyr, martyr. ano? Pero sa kabila po ng mga regrets na yon, kumbaga moving forward, ay inako po ni Apostol Pablo at Yan. alam niyang pinatawad na siya ng Panginoon sa lahat ng bagay na yon. At ngayon, ang kanyang buhay ay nilalagak niya para sa paglilingkod sa Diyos. So, palagi ko isang mabisang pamamaraan po yung ginawa ni Apostol Pablo na bagamat nandoon yung kanyang mga saloobin ng regrets tungkol sa kanyang ginawa, sabi niya, I persecuted the church. Aha. At yun po yung kanyang testimonya. But by the grace of God, I am what I am. Yan. So magandang healing po yun. Ano? Yung pong binanggit ni Apostol Pablo na tanggapin niyo po yung biyaya ng Panginoon sa inyo pong buhay. Yan. Ayan. Amen. Tayong lahat, kailangan natin yun, ang pagtanggap sa binigay ng Diyos sa atin. Ano? Ayan. May lakas, mayroong hindi, mayroong kaya, mayroong hindi. Alam nating hawak ng Panginoon lahat ng yan. Ano? Wow! Oh, mga kaagapay, ito pa isang question. Tama po bang pagluwagan na ang anak ko dahil kapag pinaghihigpitan namin siya mag-asawa ay lalong gumagawa ng mali? Paano po ang approach sa para sa isang 17 years old? Nako! Ay, mga bata, kahit kayo ay 18, yung mga bata na 18, kahit kala nyo yung mapag-asawa na kayo, hindi pa. Hihingi pa kayo ng consent, ng paalam sa inyong magulang. Kailangan nakasulat yon bago kayo pahintulutan ng korte o bago kayo bigyan ng lisensyang mag-asawa. Ayan, dahil ganun ang batas natin hanggang 21, kailangan humihingi ka pa ng Mhm. consent sa inyong mga magulang. Kala nyo ha, o mga bata dyan, napasaway. Uy, wag naman wag naman. Bigyan naman ng katarungan, bigyan naman ng tamang pagtingin ang mga magulang concerned din sa inyo. Pero I think it's a trust issue. But anyway, Pastor, ano ba gagawin sa Opo. 17 years old? Gusto mag-asawa? Ano ba yan? Bata pa? Wala pa sa, Mhm. wala pa sa legal na edad. Tingin ko po, Kuya Pilono, isa po sa mga dapat liwanagin ay i-qualify po yung term na paghihigpit.
no? O Mm. pagbibigay luwag. Ayan, ayan. So, kung ito po'y alituntunin sa loob ng tahanan na kinakailangan pong i-observe ng inyo pong mga anak, matama po na maging consistent po tayo at hindi po siya negotiable. So, Yeah. may mga paghihigpit po tayo na non-negotiable pagdating po sa aspeto ng pagpapalaki ng atin pong mga anak, no? Ngayon, yung sinasabi po natin na kung paghihigpitan ay magre-rebelde, ano po ba yung pinaghihigpitan siya sa ang aspeto? Na po. So baka naman po yung sobrang paghihigpit ba na halimbawa pupunta po sa kanyang mga classmates o pupunta po sa mga kaibigan, makikibasketball, tapos biglang, ay hindi, dito ka lang sa bahay. So I hope na hindi naman po sana sa ganong aspeto ng paghihigpit. Ano? Kung hindi, yun po sigurong mas mga malalalim pa na talagang ikapapahamak naman at medyo ikipinagbabago ng ugali ng ating mga anak. So una tigit po sa lahat, again, as I mentioned, yun Mm. pong dapat mailatag po natin ano po ba yung paghihigpit, yan po ba'y matama o hindi. So i-qualify po natin pag ito po ay nababagay para po sa values ng pamilya. Yan, So oo. inilalagay po natin na non-negotiable. Na Oh, halimbawa po, kinakailangan ganitong oras ng uwi, kung meron mang mga insidente na hindi na makakauwi, o edi meron po tayong mga measures na dapat alas 9 pa lang nandito na kayo sa bahay. O kung hindi magagawa, o dapat magme-message na gantong mangyayari, nasaan kayo, para kayo susunduin. So wag niyong tingnan na ito'y paghihigpit, ito'y para sa kasigruhan at para sa aming pagmamahal sa inyo na yan. po. So, Oh. Oh, maging malinaw po tayo sa gusto po natin mangyari at kausapin din po natin ang ating mga anak at maipaliwanag po sa kanila palagi na hindi po paghihigpit ang atin pong ginagawa kung hindi pagmamahal at pag-iingat para po sa kanila. ayan, nako. Mga magulang po, nako, pag-pray natin maigi ang ating mga magulang dahil sa ganitong mga pananaw. Ang ating komunidad, pag-pray din natin dahil kasi Mm. impluwensya ng media, impluwensya ng lahat na parang ganun-ganun lang ang pag-aasawa, no? Para ka lang namili ng McDonald's, para ka lang namili ng tinapay sa panaderia, ganun lang ba pag-aasawa? Hindi. Maraming mga factors, maraming mga bagay ang sinasaalang-alang bago mag-asawa. Pero mukhang mahalaga na maiparating ito ng mga magulang sa paraan na level sa kanilang mga anak. Yun, ay. Nako, mag-conduct Mm. tayo. Pastor, mag-conduct tayo ng seminar para sa mga parenting tsaka sa mga anak, mga youth. Opo, mga teenagers lalo na at yung pong influensya nga ng social media, mga taong nakapaligid at Mm-mm. mga ina-idolize minsan ng mga anak po natin. So, Opo. dapat yung pong talagang family values, yung pong mga ah, kumbaga, dinedemonstrate natin sa ating mga anak at saka yung consistency natin. Kayo po bilang nanay at gayon din po si Mister bilang tatay, dapat lagi po kayong nagja-jive doon po Ah, sa inyong ibinibilin. yeah. Hindi po pwedeng kino-compromise po natin. Ay, si nanay mo kasi mahigpit masyado, kundi alam mo tama naman si nanay mo, no, na dapat ganito ang gawin mo o kaya tama naman si tatay mo na dapat pinapakinggan mo si tatay sa ganitong Mm. aspeto. So, Oh, nandun po tayo palagi sa mga alituntunin po ng Panginoon o natigit po sa lahat. Yan po ay non-negotiable. And then, para po pagdating sa mga ibang aspeto, kina-qualify po natin, makabubuti ba ito, o makasasama para sa ating mga anak. Ang lagi po nating rule of thumb, mas mainam na po. Naalala ko Kuya Pilo kasi yung pagpapalaki sa amin ng tatay ko no. ah, Ako po, yeah. nag-iisang lalaki kasi sa Mm-mm. tatlong magkakapatid nasa gitna. Naalala ko noon when I was a teenager, laging sinasabi sa akin ng tatay ko, wag na wag kang gagawa ng bagay na ikasasama ng iyong kapwa. Dahil pagka gumawa ka ng bagay na magiging labag at makasisira sa ating pangalan, Kuya Pilo, medyo marahas at hindi na applicable ngayon, pero tandang-tanda ko pa yung sinabi ng tatay ko, lulumpuhin kita.
Aray! Akong mag-aalaga sa'yo, di bali nang mag-alaga ako ng lumpo, wag lang akong mag-alaga ng siraulong anak. So, yan Wow! yung Aray bilin ng ko. tatay ko, ha. Ngayon, bawal yan, Kuya Pilo, no? Alam naman po Oo. natin yan. Pero ibig sabihin, yung values na ininculcate ng father ko na ah, dapat gumawa ako ng magandang bagay at sundin ko kung ano yung inaakala kong makapagtataguyod sa pangalan at Yes. dangal ng pamilya. Opo, oo. Well, mabigat man yung ganong salita, pero nakuha natin yung prinsipyo. Mhm. Mainam nga na ikaw ay lumpo kesa sa ikaw ay siraulo or merong hindi maganda decision. Siyempre, parehong ayaw natin yun, ano? Mhm. It's a figure of speech, isang Opo, paraan totoo ng naman po, Kuya pagsasalita Pilo. na matalinhagang pagsasalita. Pero ang kahulugan lang doon wag kang maging pasaway, wag kang gumawa ng mali sa iyong kapwa. Gaya na sabi ni Ang alam ko naman po, Kuya Pilo, no, knowing my father, hindi naman gagawin ng father Iwan ko talaga, yon. oo. Pero talagang, Iwatig. kumbaga, yung ini-inculcate niya na values ay very important, Yan. no? Na talagang yung paggalang para sa kanya, sino bang authority pagdating sa loob ng bahay. So there will be a lot of things na pwede mong gawin. Kumbaga, batay doon sa inakala nilang pagpapahintulot kung ano na yung pwede at kung ano yung hindi. And it paid off. At sobrang salamat ko po dahil sa pagpapalaki ng magulang. Ayan, okay. Mga kapatid, mga kaagapay, pag-pray natin maigi, magkaroon tayo ng mas madami pang karunungan tungkol doon. Ano? Eto, one more question sa ating listener. Sabi niya, Good evening po Kuya Pilo and all. Paano po makitungo sa taong mapanlait at mapanira? Advice po, thanks. Ayun, no? Ah, mukhang usong-uso to, no? Mga panlait at mapanira. Yung mga usisero, mga chumichismis sa'yo. Ay, nako, ang dami nito. Sige nga, Pastor Don. Ah, Alam niyo po, unang-una, meron na po tayong batas tungkol diyan, ano? yan. Yung pong mga mapanlait at mga mapamintas na mga pangungusap, meron na po tayong batas na umiiral tungkol po diyan. Oral No, kaya po, defamation, unjust mga po, vexation, mga opo, libel kung ito ay bullying na po yan, ano? ayan, bullying. Makakategorize na po natin na bullying yan. So Mm-mm, kaya po ginawa po yung batas na yan ay para ingatan ang dangal ng bawat isa na mm-mm, po. So, una tigit po sa lahat ay meron na po tayong batas tungkol dyan. Ngayon, kung paano po makitungo. Kung halimbawa naman po may pagkakataon po tayo para lumayo at umiwas, mas maganda at mas mainam, no? Na hindi po natin mapakinggan, i-shield po natin yung ating sarili kung magagawa din naman po natin yon. Pero mm-mm, kung sakasakaling kasama po natin sa trabaho at hindi naman talaga may iwasan, pwede nyo pong idulog sa kinauukulan. Ano po? So, mm-mm, pwede pong sa mga tagapamagitan, hindi po dahil sa irereklamo nyo agad kung hindi para mapag-usapan. At may pakita nyo po yung nararamdaman. Baka po itong mga tao mapanlait na to ay, kumbaga, hindi nila inaakala na nakakasakit na sila. Oo nga Maaring yun ang kostumbre nila sa buhay. Mm-mm, Or pangalawa, talagang nananadya po sila. So kung talagang ganun po yung kanilang pag-ugali, at least makall po yung attention nila. Dahil posibleng kung kayo po'y nalalait, baka posibleng ang iba din ay naapektuhan na. So mm-mm, kaya po ngayon sa mga kumpanya ay meron po tayong anti-bullying in the workplace. No po. mm. So bawal na bawal po 'yan at pwede po yang kasuhan sa HR at pwede rin pong disiplinahin. Yan. Para nang sa gayon, maging healthy yung pong working environment, maging supportive, maging kumbaga ma-build yung culture of support and culture of acceptance sa loob po ng kumpanya. So kung hindi po magagawang iwasan, pwede pong humingi tayo ng tulong sa Oo, kinauukulan. Na po, wag na po nating patulan dahil meron naman pong pamamaraan at proseso na pwede po nating pagdulugan mm. na sila po ang makikipag-usap at sila pong magpapaunawa at sila na pong magsasabi ano pong kaparusahan sa ginagawa po nilang panlalait at paninira. Ayan. Ayan, maganda yan, Pastor Don, na nagagamit
na kukuha natin yung benepisyo ng batas tungkol dyan. Pero Mhm. para doon sa mga taong ayaw naman magpunta doon sa ganong level, yung aabot pa sa barangay o aabot pa sa demandahan o paano kung ayaw doon? Ano man yung pwedeng gawin ng isang tao para hindi siya maapektuhan ng mga nanlalait na yon? Ayun, yung una nga po, Kuya Pilo, yung sinabi ko na kung po pwede pong makalayo, Tayo. lumayo, Oo. ah, una tigit po sa lahat, ano. Kasi, kumbaga, Paano kung ah, kapitbahay mo lang o kaya katabi mo lang sa opisina? Eh? ayun, yan po yung medyo mahirap, ano. At kinakailangan po talaga na makikipag-usap po tayo na maipahayag po natin yung ating nararamdaman. Kasi kung tinetake lang po natin ang tinetake o kung minsan nilalait tayo at ngumingiti-ngiti tayo, akala ng iba'y okay-okay lang sa atin, no? So, pero kung halimbawa pong magpapahayag po tayo ng ating saloobin na hindi ko gusto yung ganong klase ng biro. So, Yeah. dahil ako'y naapektuhan, maiparating po natin yung atin pong nararamdaman sa pamamaraan na meron pong pagtingin ng respeto doon sa tao at ipinapaalam din natin na kinakailangan din nilang i-reciprocate yung pong ating respeto na po. Ayan. At Oo. ngayon, kung sakasakali naman po, yan, palagi po nating laging yung in a Christian spirit, syempre yung pong panalangin natin, pray for those who persecute you, yung Yan. sinasabi ni Lord na yung persecution, maaaring physical, maaaring verbal. Yeah. So always pray for those who persecute you. At tayo rin naman po, panalangin po natin kay Lord na, Lord, i-shield mo po yung aking nararamdaman tungkol Yes. sa ganito at Yes. bigyan niyo ako ng karunungan kung paano po ang Mm. gagawin sa Ayan. bagay na ito. Alam niyo yung mga nanlalait na ganun. Kadalasan ang taong hindi panatag sa kanyang buhay, yung walang peace, lumilitaw away o panlalait, Mhm. pangungutya, panginsulto. Parang, di ba, kahit ikaw mismo, magiging buhay mo ba yung ganun kung ikaw ay matahimik? Kung ikaw ay masaya at panatag buhay mo, hindi mo gagawin yung mga bagay na ganun. Iba gagawin mo, siguro sasabihin mo, ay, ang sarap, ay, hayahay, ay, salamat, mga ganun, di ba? Mga taong panatag Mhm. sa buhay, nakakapagpasalamat. Kaya buti na lang, hindi ikaw yung nanlalait. Buti na lang, ikaw yung siguro yung mas may kapanatagan kaysa dun sa Mhm. nako, praise God dahil kasi kung tayo yung nanlalait, siguro tayo yung merong mga hugot. Tayo yung Yan mga po yung sinasabi, Kuya Pilo, na hurt people, hurt people. yan, oo, yung mga dumudugo, yung mga nasasaktang tao ang mapanakit. Ayan, ako mga kapatid, check mo nga, baka nananakit ka dahil kasi meron ka nararamdamang sakit. Oh, ayan. Mhm. Ayan tayo. Ang ganda, Pastor Don. Well, tutuloy-tuloy po tayo dyan, pero magbe-break muna tayo sandali at babalikan natin iba pang mga questions. Pagkatapos nitong break dito sa Heartline Friday Night, stay tuned lang dito sa 702 DZAS at marami pa tayong tatalakayin mga kaagapay. So, don't go away. We'll be right back dito sa Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin. Tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos. Aming Amang Banal, Ikaw ay aming dinadakila at itinataas sa mga oras na ito. At kalakip nito, Panginoon, ay ang aming pagpapakumbaba at patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang at tanging kahabagan at biyaya ninyo lamang, Panginoon, ang aming kailangan. Idinadalangin po namin, O Diyos, na kami po ay inyong buklurin at pagkaisahin ng inyong pag-ibig. Nababatid po ninyo ang aming kalagayan. Marami sa amin, Panginoon, ang nagkakanya-kanya at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. O Diyos, sa kabila ng iba't iba naming kalagayan sa buhay at mayroong kaming kanya-kanyang pananaw at paniniwala, aming hinihiling ang inyong pamamagitan na kami ay magkaisa sa puso at diwa, na magmula sa bawat tahanan
patungo sa aming komunidad hanggang sa aming buong bansa. Mangibabaw ang pag-uunawaan, pagkakaisa at makadiyos na pagmamahalan. Alam po namin, Panginoon, na ito po ang inyong kalooban, ang magkaroon ng tunay na pagbubuklod at pagkakaisa. Lubos po kaming nagtitiwala sa inyo, aming Diyos, na kayo po ay makapangyarihan at magagawa ninyo ang lahat ng bagay. Marami pong salamat at ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng parangal at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay, at kung katsitsunin mo lang, andito tayo sa Heartline Friday Night Edition. Ang dami na nating natalakay, pero habol-habol ka pa. Marami tayong mga blessings na paparating mula sa ating mga kaagapay. At tayo ay tuloy-tuloy dito sa Heartline Friday Night Edition. Kamusta ba mga kaagapay? Okay pa ba kayo dyan? Okay? So, greetings doon sa aking mga kaibigan dyan sa nakatira dyan sa Japan, sila Ate Ging, tsaka si Kuya Ferdy Katabay sa Tokyo, Japan, sa Tokyo Baptist Church sa Japan. Ayan. At yung mga kaibigan natin sa Turkey, Ate Citadel Guron, kasama si Antoine, ang kanyang asawa. Thank you very much for being with us lagi. Hello, hello, hello. And syempre, greetings din doon sa mga kaagapay natin. Ate sa PACC, si Ate Jane Lee, si Ma'am Joy Labirinto, sila Adrian Gayataw, yan, nagiging guest din natin si Pastor Gayataw din dyan. And sila Ma'am Kiwana Carey, hello, magandang gabi sa inyo. Siyempre, greetings din sa ating mga DTI friends, si Ate Dolly Jacob, si Doris Caparos, Ate Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, si Ate Gina Go, si Ate Wilma Makalala, si Director Lilian Salonga, tsaka si Direk Malu Mediran. At kasama din ang mga kaibigan natin sa Grace Bible Church, Pastor Egay, kamusta? Pastor Egay Espinosa, Pastor Carlos Noristeros, Pastor Nimrod Suerte, Pastor Jong Limlingan, tsaka si Pastor Sam Rendal. Ayan. Kuya Carlos, kamusta ka na po? Pagaling po and take care of yourself. God bless you always. At salamat din kay Kuya Benji, Ate Neneng Baklagon,
Renan Castillo, Lori Balaoro, Reynaldo De La Romente, si Joy Aguila, Kevin Sapungan, at kayo mga kaibigan natin dyan na tuloy-tuloy pa rin na nakikinig dito sa Heartline. Kamusta na kayo? Ano na balita? Pastor, baka meron kang gustong ipahabol na mga greetings. Yung pong aking mga high school classmates sa 4M2 ng Arellano High School. So magandang gabi sa inyo at gayon na rin po para po sa ating kaibigang pastor na konsehal din dyan po sa Bataan kay Pastor Danny Banal at ang Mm-mm. kanyang buting may bahay na principal po sa Biyaan Integrated High School kay Pastora Kits, Ma'am Kits Banal. Magandang Yan. gabi po sa inyo at congratulations sa inyong mga anak na pumasa ng mga board exams and Yes. happy to be congratulating them. Yeah. Mm. Speaking of schools, meron palang school na nakalimutan kong i-greet. Ang Learning Journey, LG, Learning Journey Christian School dito sa Malabon. Hello po, kamusta po Teacher Magdalena Katakutan? Teacher Mags, kamusta ka po? Bibisitahin kita one time. And sa PNU, Philippine National University, si Dr. Marvic Pimentel, kasama yung mga teachers niyan, si Nadine, si Jem, si Jella, si Juliana, si Math, tsaka si Bea. Hello, magandang gabi. At marami pa tayong mga kaibigan dito. Oh. Si Mila Pascua, Juliet Adrada, Markian Almazan, Amy Bukat, Susana Corpus, RC Mendoza, Mount Calvary Baptist Church sa Tayug, Pangasinan. Hello, Faustina, Frankie Habla, Continendo Inel, Nueva SP, Lani Hermar, Edmond Garcia, Ronald Carlos, Belen Coritana, Emily Sumabong, Lucita Bacuetes, Senen Villanueva, Mary Ann Cruz, Angie Season, Noe Castro, Neo Ramos, Gloria Di Mayuga, Ronda Salya, Pino Capili, Salvador Santos, Belen Barantes. Naku, madami pa sila. No? Greet natin mamaya, Eli, ang ating mga kasama dyan. Mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo. Oh, Pastor Don, ready na tayo. Next question. Opo. Ayan, nako, eto na mga kagapay. Sabi niya, ay nako, tungkol sa mga mag-asawa. Oh, mga mag-asawa dyan, ha? Ito ang tanong niya. Good evening po. Paano kung ang asawa ay 17 years old, 17 years, 17 taon na nasa ibang babae? At tapos noon, umuwi na lang basta at gusto niya ang treatment sa kanya ay parang walang nangyari. Ano po may papayo niyo sa akin? Uy, mabigat to. Well, Kuya Pilo, ano, kung halimbawa naman ay napagkasunduan ng pamilya na ganun po ang maging setup, wala naman po tayong pwede nang, kumbaga wala po tayong pag-uusapan kung hindi tanggapin dahil accepted na tungkol sa family. Halimbawa Mm-mm. po, kung para sa mga anak ay that's the way it is. Kumbaga, ang kanilang konsepto, at least nandito na ulit si tatay at okay na yun ang gusto ni tatay. Talagang bagamat masakit po para sa atin ay para din po sa kapayapaan ng ating mga anak dahil nandyan at tinanggap po si tatay dahil yun ang gusto at sumunod po yung mga anak, wala po tayong magagawa kundi tanggapin para po sa ikabubuti ng lahat. Ano? Mm-mm. Gayunpaman, yung pong inyong nararamdaman, syempre hindi po natin maisasang tabi. At kinakailangan po kasi na ma-deal po yon. At doon po'y Mm-mm. kakailanganin nyo po talaga na maproseso yung inyong nararamdaman bagamat accepted na ng buong Mm-mm. kamag-anakan o buong pamilya, kasama po yun yung mga anak. Mm-mm. However, kung hindi po ganon ang sitwasyon, halimbawa po tutol naman ang inyong mga anak, pero pinagpipilitan po ni Mister na kampihan nyo siya para sa ganong bagay. Ay Oo. paliwanag niyo po kay Mister na kung sa ganang inyo, meron po kayong sa inyo na saloobin na Oo. kinakailangan muna nilang kinakailangan munang masettle sa kanya. Yeah. Now, patungkol po sa mga bata, meron po siyang obligasyon din sa mga bata at siya po ang unang magpapaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay, tsaka nyo lang po sususugan kapag settled na po sa inyo yung pong kanyang mga kasagutan. Yan. Kasi Yan. napaka-imposible po yung sinasabi ng mister nyo, lalo tigit kung may tutol sa inyong mga anak, sa inyong Mm-mm. mga pamilya, kamag-anak, napaka-imposible po yung gusto niyang mangyari na parang wala lang, na parang ordinaryo na nangibang bahay siya, then Napaka, after 17 years, mm, bumalik sa inyo, na parang wala lang nangyari. Medyo imposible po. napaka-insensitive. Parang Opo.
hindi man lang maramdaman na parang meron kang nagawang malaking epekto doon sa tao. Tapos parang ganun-ganun lang. Insensitive ka. Mhm. Pero mukhang dapat mabalik yung pagiging sensitive, yung pagiging, kasi parte ng pagiging mapagkalinga at pagiging matapat sa isang asawa. Kapag ikaw yung asawa talaga na nararamdaman mo yung damdamin ng iyong asawa, ay, ibig sabihin, pinapanagutan mo yung pagiging asawa mo. Pero kung hindi mo Mhm. nararamdaman, aba, mukhang di naman yata tama yun. Although, agree ako sa iyo, Pastor Don, na kasi minsan, kung inaway mo naman, eh baka bumalik. Baka Mhm. bumalik doon sa kabila na naman. Diba? Pero hindi naman dapat awayin eh. Opo. Naniniwala po ako, Kuya Pilo, no? Maganda po yung, kumbaga, kung bumalik, at ang pakay po ay reconciliation. Yan, Ano? yan. Ah, kumbaga, tayo po, ang hangad naman po natin tayo po bilang nakakilala sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, we are always asking the Lord for the reconciliation of the family. No po? Na magtagpo ulit, maging buo ulit, pero doon po sa reconciliation na yon, kinakailangan din naman po na ma-mend yung pong mga nasira, yung pong mga napunit, yung pong mga nasaktan. Ah, Kinakailangan po na meron pong paghihilom at pagpapagaling. yeah. Kasi sa totoo lang po, yung 17 years ay nakapag-establish na po kayo ng bagong routine. Oo, Kumbaga, nasanayan nyo na na wala siya sa loob oo, po ng mahabang panahon. mm, Kinaya nyo na lahat ng obligasyon, etc. etc. Wala na kayong iniintindi kung hindi kayo, sarili nyo at yung mga anak. So, yun na po yung bagong setup ng buhay nyo. And then all of a sudden, babalik siya. But again, we thank God kung ang pakay po ay reconciliation dahil mahalaga po yon sa harapan ng Diyos. Pero yan. gaya po ng ating binanggit, dapat po meron din pong mending of hearts na po na kinakailangan tanggap at mapalubag at mapagaling po yung inyong nasugatang kalooban. At Yan, yun po magigil. pinakailangan pong ma-deal. So maganda po siguro, mapayo po ninyo sa asawa nyo, kung papayag po siya, ay magpa-counseling po kayo kung ano po yung mga proseso bilang mga pagpapasimula ulit. At Oo, ano na po yung mga gagawin para nang sa gayon ay maisaayos at mapagaling yung po mga pusong nasugatan at mga nasaktan ay mabigyan po ng kasiguruhan na aayusin na kung ano man po yung mga naidulot na sakit sa kanilang mga puso. yan. Nako. Sana nga ay mapatuloy yung healing at talagang magagawa ang healing, ano. Kasi sa Biblia naman, ganun ang pagtanggap ng Diyos na pinagawa ng Diyos kay Hosea sa kanyang asawa Mhm, na tama po. na talagang nagloko yung asawa niya. Grabe, Mhm. grabe yun. Pero dalawa yun eh, di ba? Babalik sa iyo ang asawa mo para permanenteng Mhm. sa'yo. Or hindi siya babalik, hindi na siya bumalik kailanman. At talagang nanatili na siya sa kabilang bahay. Ayun. So, pero kung naandyan sa kalagitnaan at parang nag-aagam-agam yung tao. Kasi ang ating concern doon, siguro ang concern ni babae is baka bumalik, baka biro mo 17 taon yun ha. Eh paano Mhm. kung maisipan na naman niya uli na umalis na naman, mag-iwan na naman. Dapat may secure yun, ano? Kaya maganda nga yung counseling. Ayan. Opo, Kuya Pilo. Ngayon si Apostol Pablo po, meron pong payo naman sa ganyan. Ano? Yan. Kung tayo bilang mga mananampalataya, kung tayo po hiniwalayan dahil sa atin Mm. pong pananampalataya sa Panginoon, Mm. wala po tayong dapat na ika-guilty. Ano po? Oo. Halimbawa, sinasabi nila na kapag hindi ka tumigil dyan sa kasisimba mo, kaka-praise the Lord mo, yung mga kakasama mo dyan sa mga Christian church na yan, Oo. eh, lalayas na ako, pupunta na ako sa iba. Pagka ganun po, siyempre, hindi naman natin kinokompromiso yung atin pong Oo. pananampalataya. No po? Oo. Mananatili tayong tapat sa kalooban po ng Panginoon at hindi po natin i-accommodate yung ganun pong klase ng Oo. pananakot. Mm. Dahil wala naman po tayong ginagawang masama, di ba nanalig tayo sa Panginoon? So kung tayo po hiwalayan, sabi ni Apostol Pablo, the guilt should not be upon us because we have obeyed the Lord and we have stood for our faith. However, kung tayo po may mga pagkukulang, halimbawa, ninanag po natin yung ating asawa. Ayan. Sabi naman po ng aklat ng Proverbs, it is better to dwell
In the house. At the top of the roof, kesa naman po bungangaan ng bungangaan, mas maganda ng mabuhay doon sa bubungan na nakabilad sa araw kumparang binubungangaan Sa ng loob. asawang bungangera. No po. Now, mapalalaki, mapababae, it doesn't really matter. Hindi naman po pagka sinabing nagbubunganga, babae lang. Meron din po mga Pwedeng lalaking mga lalaki, oo. mabilis. Kumbaga, pagka nga po nagbunganga, mas grabe pa, ika nga. Yeah. Well, mga kapatid, gawin natin lahat ng ating magagawa para yung lipunan naman natin umunlad, maging panatag din. Mhm. Ang panatag na pamilya sa lahat ng lugar ay panatag na komunidad, panatag na lipunan. Sana ma-achieve natin yun, ano? At magawa natin sa ating mga lugar. Sa church. Oh, ang wish lang po natin Kuya Pilo doon sa kanyang sitwasyon kung talagang meron pong reconciliation at mending of Yan. broken relationship. Mm, Praise God for that. mm. Opo. At yan, speaking of counseling, kung kailangan niyo po ng counseling, pwede po kayong pumunta doon sa website ng Philippine Association for Christian Counselors, ang philact.org, philacc.org. At doon po, makikita niyo yung appointment button. Pwede kayong mag-set ng appointment doon. Ano po, mga professional counselors ang makakausap ninyo. Again, philact.org, philacc.org. Ayan. Hi, ito naman tungkol sa ating listener. Sabi niya, I am from a Christian family at pinalaki po ako ng tito kong pastor. Ngayon po, sobrang laki ng pressure kung kailan ako noong naging professional dahil mas lalong nakatingin sa akin ang mga mata ng ibang tao. Ang dami po nilang sinasabi sa akin, lalo po about my love life. Paano ko po ito pagtatagumpayan? Paano po hindi ma-discourage? Hindi na naikwento ko ano ba yung nangyari sa love life mo, ha? Ano ba yan? Siguro kung maganda love life mo, hindi naman siguro chinichismis. O baka may nangyayari. Kaya lang, ang love life, laging ganun. Mayroong mga ups and downs. Sige nga, Pastor. Mhm. Una tigit sa lahat, nagpapasalamat tayo dahil ikaw ay pinalaki ng tito mong pastor, no? And Yan. we simply hope and pray na yung mga na-inculcate at na itaguyod ng mga Christian values ng iyong titong pastor sa iyo ay napangalagaan, no? Yan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hinubog ka para maging leader din ng church. At bilang ngayon young professional, take it upon yourself as a challenge rather than pressure, no? Yan. Kasi minsan depende yan sa point of views kasi natin, ano, yung perspective. Saan Mm-mm. ka ba nanggagaling? Pag inisip mo na yan ay pressure, magiging pressure nga yan para sa'yo. Pero kapag yan ay inisip mo na bilang challenge na makatutulong para sa'yo, na pagbutihin mo pa ang iyong sarili. Hindi dahil sa gusto mong maabot ang pamantayan ng kahit sino ng tao, kung hindi, una tigit sa lahat, kasi kung inisip naman natin, pamantayan ng tao napakataas, ay mas lalong napakataas ng pamantayan ng Diyos, Mm-mm. no? Na hinihingi ng Panginoon. Kaya siguro mas magandang tingnan muna natin ito na para sa ating ah, yung bang chinichip tayo ni Lord na Mm-mm. mga bagay-bagay sa buhay natin para mas maging isang kalugod-lugod ang ating buhay sa harapan ng Yan. Panginoon. Oo. At ngayon, kung halimbawa, meron naman silang mga nirereto, kaya pinipintasan naman na yung iyong May choice. minamahal o inibig, Oo. ibang klase namang usapan na yon, no? Mm. It should not be, kumbaga, ma-pressure ka para doon. Kung hindi, it's your obligation naman, hindi para lang mapagtakpan yung Oo. iyong ah, minamahal, kung Yes. hindi para ipaunawa sa mga taong nakapaligid sa kanya na Mm. kung talagang nagkakamali naman sila sa akala nila, pwede nating sabihin na ay hindi po siya ganon. Oh. Parang Ganito siya. parang may kulang tong kwento mo eh. Ano ba yung nangyayari doon sa love life? Sana ma-detalye mo. Kung pwede, pa-follow up po. Sana Mhm. ma-detalye nyo next time. Padala mo sa amin ano ba yung tunay na sitwasyon. Dahil may kulang sa detail. Ano. Pero in general talaga, madali itong ma-resolve. Basta meron Mhm. pang makikita mo yung tamang prinsipyo pagka na-detalye mo talaga eh. So discernment yan. Ano? Mga kaagapay, ang tama na mabuting pananaw ay hinihimay-himay yan sa detalye.
ang Diyos natin ay napakagaling pagdating sa detalye. Alam na alam niya yan. Kaya hindi siya yung isang bagsak lang para sa lahat. Kilala niya kayo individually, dinidetalye niya kayo. Ayan. Ay, nako, ang sarap no. Siguro po, Kuya Pilono, tulad yung mga nakaka-experience bilang mga preacher's kid Oo. na anak ka pa naman ng pastor Ay, o oo. Ay! pamangkin ka pa naman ng pastor, ganyan-ganyan. So kung ganun po ang mga paghamon, ibang usapan naman na po yon. Kung halimbawa, meron pong mga nagagawa tayo talagang hindi maganda, no? Na hindi kaaya-aya. Again, take it upon yourself as a challenge dahil tingin ko naman ay matured ka na tungkol sa iyong pananampalataya Yeah. dahil pinalaki ka ng tiyuhin mong pastor at kung may mga ganong klase ng statements, yes, ah, yung mga bagay na yun ay nakakasugat, nakakasakit para sa iyo, pero kung ilalapit mo yan at idudulog sa Panginoon, it will not be a pressure but it will be a great challenge for you Yeah. na ipakita yung Ah, kumbaga hangga't maaari din huwag madungisan ang pangalan ng tiyuhin mong pastor, no? Pero ayan. kung halimbawa may mga bagay-bagay naman na personality na yung pinag-uusapan rather than behavior, halimbawa late ka pumupunta sa church, Well, eh ako hindi. kalahati na yung kalahati na ng sermon ng tito mo yung inaabutan mo sa church o kaya meron kang ministry hindi mo nagagampanan ng maayos, eh iayos-ayos natin yung ating mga Mm. sarili, no? Pero kung personality naman ng pag-uusapan, yung halimbawa ikaw ay hindi pala kibo tapos sabihin ikaw pamangkin ka pa naman ng pastor pero hindi ka nagsasalita, hindi ka kumikibo, ibang usapan naman po yon kasi personality differences yon. Pero kung mga behaviors sa loob ng simbahan na ito naman talaga yung tama, Ah, kumbaga, mag-set tayo ng mas magandang example na para doon sa pangkalahatan ng mga miyembro na magugustuhan naman nila. Nang sa ayan. gayon, Oh, yan. halimbawa, dumadalo tayo sa simbahan. Pakikitungo. Opo, Pakikitungo. Ang pakikitungo kumbaga, naman ay ah, cellphone ka ng cellphone habang ayan. nagpipreach si tito mo. Tapos sasabihin, uy, makinig ka nga doon. Pamangkin ka pa naman ng pastor, hindi ka nakikinig. Hindi po pressure yon. Tama lang yon na mapakinggan nyo Oo, dahil hindi maganda yung ating tama. ginagawa. Oo, yeah. No? Tayo may mga pinakikibagayan na mga alituntunin ng lipunan, mga value. So, kailangan matutunan natin gawin yun. Hindi pwede yung sarili-sarili mo lang paraan lagi. Ano? Anyway, sana madetalye niyo po yung love life niyo. Ayan. Ito naman yung ating next question. Sabi, I'm single po. 38 years old na. Siguro babae ito. I'm single po, 38 years old na. Lagi po nilang sinasabi na kung di ako makakapag-asawa, ay kawawa ako. Dahil wala akong makakasama sa buhay. Somehow, naapektuhan po ako mentally and emotionally. How to overcome po this feeling? 38 years old. Yung mga lalaki pagka 38 years old, hindi problema to masyado, no? Kasi pwede kang Mm. magpakasal 40, 45, meron nga 50, yun, ganun. Pero, ewan ko kung lalaki o babae ito, pero whether single ka at nararamdaman mo to, ano kaya magandang gawin, Pastor? Mhm. So, unang-una po, no, kung halimbawa naapektuhan po kayo dahil sa mga ganong bagay, tingnan niyo po yung sarili niyo Oh, para sa inyo, no? sarili. Saan ba kayo, ano ba yung nilalaman ng inyong puso? Kung talagang gusto niyo pong mag-asawa, yun nga lang, di po talaga pinapalad na may manligaw o may maligawan, lagi kong lalaki, lagi bang nababasted, kahit na Yeah. nagpo-propose, ilang beses nang nanligaw, pero wala, talagang medyo hindi pa tumitibok ang puso ng inyong napupusuan at Yan, lagi yan. kayong nababasted, eh magtiwala po sa Panginoon dahil darating po yung araw para sa inyo, no? Kung halimbawa naman po ay kayo'y babae at wala mang sisipat ng Mm. inyong kagandahan at kabaitan, no? Yung gandang kalooban, ika nga, Oo. sa ganong bagay. At nangungulila na magkaroon din po ng katuwang sa buhay, ay manatili rin pong magtiwala sa Panginoon dahil darating po yung pong panahon na gusto ng Diyos. At kumbaga may mga, syempre, practical tips naman tayo na Mm. ah, ilagay naman natin yung ating sarili sa lugar na talagang, kumbaga may a little bit of
charm, yung mga tipong ganong bagay, no, nakipag-usap. Tapos, I'm single, ready to mingle, yung mga tipong ganon na, syempre, in a Christian sense, no? Mm. Yung pong ating pinag-uusapan. Yan, Yung no? mga bagay na ayon pa rin sa pamantayan ng Panginoon. Na po. Yan. Ngayon, yung pong konsepto na nangungulila kayo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao, alam niyo po, pwede maging masaya kahit single, Mm. no? Wag po kayong magpaapekto na tatanda ka, wala kang makakasama, et cetera, et cetera. Mm. Ah, na papaano kapag naging ganitong taong gulang ka na. Alam niyo po, ang pag-aasawa, sa totoo lang, wala namang edad eh. Oo nga. Ah, kahit kayo po'y tumuntong ng 50, 60, kung Ay, talagang may kilala yan akong ganyan. ay dumating sa inyo at kumbaga mas mas may talino na, may mas pananaw na sa buhay na pwede namang maging masaya. So it all depends upon how you are going to go through that kind of relationship. Na po. Mm. Hindi po pinag-uusapan dyan yung, mas maagang nag-asawa, mas magandang pagsasama. Ang dami nga pong mga maagang nag-asawa pero nauuwi sa hindi maganda. No po. At how we wish na ito Ako. pong mga taong ito ay makaunawa ng alituntunin ng Panginoon para nang sa Yan. gayon ay muling mabuo yung kanila pong pamilya. No? So, Siguro, Pastor, opo, yung yung pag-aasawa ay hindi bagay na minamadali. Yung parang bang tama po, ang Kuya Pino. deadline. Kasi 38 na ako. Baka ang deadline mo 40. Pagka 40, di pa ako nag-asawa. Paano magkakaanak? Mga ganun. Parang siguro kung babae. Kasi mahirap na nga magkaanak pagka 40. Ano? Totoo naman po. Pero ang pagkakaroon ng isang katuwang sa buhay ay hindi nakabatay sa deadline mo. Eh, no? Parang Mhm. baka lalo lang magkamali pagka minadali. Totoo po, Kuya Pilo. Naalala ko po yung kasabihan palagi, it is better to be single than to be miserably married. Ayan, oo. No? Oo. Mas maganda ng wala po kayong sakit ng ulo, kesa naman minadali ninyo yung Mm. pag-aasawa dahil naghahabol na kayo sa taon, Mm. napadalos-dalos at Oo. resulta ay kapaitan na po. So Ayan. mas mahirap naman po 'yon. Mm. So Oh, magtiwala po tayo sa Panginoon. hirap nga yan talaga, no? Naisip ko nga, Pastor, ano kaya gawa tayo ng pre-courtship counseling seminar? Kasi di ba mayroong Mm. pre-marriage counseling? Opo. Dapat meron din pre-courtship counseling. Ano kaya, no? Mga kapatid, mga kaagapay dyan sa mga churches, ano kaya mag-pre-courtship counseling seminar kayo para Mm. maiba naman? Basta wag po kayong gaya po ng sinabi niyo sa binasa po ng Kuya Pilo na Oo, naapektuhan na kayo. wag yan. So, ang sinasabi lang po natin ay kahit po may mga taong ganyan ang pananaw sa buhay, always find your center. Yes. Always ask God. Kung meron man pong mga epekto na naidudulot po sa inyo, merong mga pangungulila, pagkatiwala niyo po sa Panginoon. Ayan, ayan, mga kaibigan, mga kaagapay, tandaan nyo yung sinabi ni Pastor Don, ano, napaka-importante niyan. Kaya kaway-kaway dyan, mga kaibigan, sila Rowena Inopia, Angie Sison, Noe Castro, Ray Kong Bondok, J.R. Diaz, Neo Ramos, Gloria Di Mayuga, Blessy Peralta, Armegine Gasdak, Ron Dasalia, Salvador Santos, Belen Barantes, Miko Butial, Tess Fernandez, Adele Artia, Hein Liargado, Charito Ebana, Sheila Igual, Del Marcel Siva, Rosalinda Buico, Jocelyn Cruz, ayan. Benny Camo, Manoy Galay, Army Vizcara, Jen Nayan, Cecilia Ignacio, Nora Cancela, Romy Arsenas, Osmond Sanchez, Gina Aspiras, Abong Abong, ayan, mga kaibigan natin, ano, sila sino to? Gemma Sikat, Ruth Senal, Zenab Tala, Jerry Tansuico. Ayan, mga kaibigan natin. Thank you very much. Pati kay Lilian Guerrero. Ayan. Good evening sa inyo. Happy Yeah. listening. Tuloy-tuloy tayo, ha? At yung mga love life ninyo, magandang talakayan yan. Pero detalyehin niyo po kasi Opo. ibang sitwasyon yan eh. Mga Dagdag ko lang din po, Kuya Pilo, naalala ko ito. yung sinabi ni Apostol Pablo, no?
Para po sa mga single, iukol nyo po muna ang inyong mga sarili habang kayo po'y single at wala pa naman ding courtship, wala pang nanliligaw or wala pa kayong balak manligaw, Ah, iukol nyo po ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ayun. po ni Apostol Pablo, Mm-mm. no? Na let's focus on serving the Lord at Mm-mm. baga walang kaabalahan, walang pong magdidikta sa inyo na dapat ganitong oras tigil na Mm-mm. kayo, kundi habang nandyan mag-evangelize ng mag-evangelize, palawakin ang kaharian ng Panginoon, palaganapin ang pag-ibig ng Diyos. Pasasaan ba yan kung talagang itinakda po kayo ng Panginoon para makapag-asawa? Bibigyan po kayo ni Lord. Yes. Ay, alam mo, Pastor, minsan nire-recommend ako doon sa mga kaibigan ko doon sa nasa BPO. Sabi ko, kapag maghahanap kayo ng taong makakatuwang sa buhay, hanapin niyo yung gumagawa na ng mabuting bagay kahit hindi pa kayo kilala. Yung hindi pa kayo nakikilala, may commitment na siya. Kasi doon mo makikita yung commitment niya sa pagiging mabuti. Hindi niya Tama po. ginagawa para sa iyo, hindi niya ginagawa para pa-impress ka, o hindi niya ginagawa para mapansin mo siya. Pero kung gumagawa siya ng kabutihan, ibig sabihin, sure mo na meron siyang bagay na mula sa kanyang initiative, sa kanyang puso, Mm-mm. ino-commit niya. Hindi kasama yung nagtatrabaho ha, kasi kung nagtatrabaho ka, survival yon. Yung Mm. gumagawa ng mabuti, yung nagsasakripisyo para sa iba, gumagawa ng, nagbibigay ng may malasakit. So, doing good. Kaya nga nabanggit ko to dahil kasi baka ikaw ay hindi pa dumarating yung love mo. Mhm. Eh, gaya nga sabi ng pastor, do good. Dahil kasi sa paggawa ng mga mabuti, doon ka nagiging qualified talaga na maging matibay ang commitment para sa magiging mahal mo sa buhay. Darating yon. Nako. Yes. One last Amen. question, Pastor? Ito single din, pero balo naman. Sabi niya, 10 years na po akong balo dahil namatay si Mister. Nagkita ulit kami ng friend ko at nagparanda siya sa akin. Siguro yung high school friend niya to. High school friend nga niya. At nagparandam sa kanya ng intensyon. Pero, ang mga teenager kong anak ay nagagalit sa akin. Ayoko pong maging rason to ng pagre-rebelde nila. Pero wala naman pong mali sa gagawin ko kung ituloy ko. Ano po may papayo nyo? Ayan. Ay, nako, magandang sitwasyon to. May anak ka na, ayaw ng Mm. anak mo dun sa napupusuan mong bago. Siyempre, kasi baka mayroong mga issues to, Usually, yung mga counseling na ganito, mga anak ay mayroong agam-agam. Parang, minsan sasabihin, Mami, damatans ka na. Tanda ka na, Mami. Ngayon ka pa mag-ano, ba? Hindi mo naalala si Daddy. O, ganun no? Pero maraming ganun, Pastor. Sige nga po, Pastor. How do Mm. you do this? Ah, una po tingnan po natin yung konteksto Nabanggit niyo po na mga teenagers pa lang yung mga anak niyo. Oo, oo. So parang may parang 17 years old po yata So ibig sabihin 7 years old pa lang po yung anak niyo nung naulila siya sa Oo. kanyang tatay. Dahil 10 years ang sabi niyo na namatay na, namayapa na ang inyo pong asawa at nag-meet kayo ng inyong high school friend. So Mm, alam naman po natin na yung pong 10 years na yan na pangungulila nyo sa asawa ay parang ang katumbas po niyan ay mas mahaba pang panahon, oo. no? Tama naman po yung sinabi nyo na wala pong mali kung itutuloy nyo at May karapatan gugustuhin naman nyo. siya, oo. Tama po dahil kayo po'y balo. Oo. However, ito po yung however natin. Sususog po ako doon sa sinasabi ni Apostol Pablo. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Ayan. So tama po kayo. Karapatan po ninyo at wala po kayong maling gagawin kung itutuloy nyo po yung inyo pong courtship at mauuwi po sa pag-aasawa kung ginugusto nyo rin naman po yung high school friend nyo. No, gayon pa man, kahit wala pong mali dyan, ang tanong po natin na mas malaki ay ito. Mm. Kapaki-pakinabang po ba yan pong gagawin nyo? So Ayan. may karapatan po kayo, pero ang tanong po natin, ano pong pakinabang niyan sa pangkalahatan? Mm. Unang-una para po sa inyong mga anak. Pangalawa, 10 years po.
Siguro, nakapag-adjust na rin kayo, ito na yung routine nyo sa buhay. Handa nyo po bang baguhin yon at paano magiging setup para po sa anak nyo? High school Tingin pa ko po, ito eh. yun, ang ano po natin kasi Kuya Pilo, teenagers po yung kanyang mga anak. Hindi Oo. pa tapos at wala pa pong sariling buhay. Ano po, Mm. umaasa. Ano po ang nakikita nyong magiging sitwasyon? Kung Mm. tanggap po yan ng inyong mga anak, halimbawa, nagustuhan siya, nililigawan siya, o nililigawan ang inyong mga anak at naipakita naman talaga, standing the test of time, give Oo. it 2, 3 years more, dahil kailangan po kasi pakisamahan po niya yung inyo pong mga anak. Oo. Dahil nasa poder niyo po yung inyong anak eh. Hindi naman po pwedeng nag-asawa kayo, palalayasin niyo yung anak niyo kung hindi tanggap yung pong inyong high school sweetheart. No, Ayan. ay high school friend pala. No Oo. po? So, tinitingnan po muna natin yung pong inyong mga anak. May karapatan din po sila. Kung Tama. kayo po ay may karapatan bilang byuda, bilang balo, Yeah. may karapatan din po ang inyong mga teenagers na anak na mapagtapos po sila ng pag-aaral, Yeah. mailagay po muna sila sa maayos na kalagayan. Mm. At yun pong sa atin, ganito naman po, nakapag-asawa naman na po kayo. Tsaka, Natikman nyo na po ang buhay may asawa. ma-realize Pagbigay nyo natin. naman po yung inyong mga Mm. anak na makatapos muna at makapag-asawa nang Oo. sa gayon, mas meron po kayong dahilan Ayan. na may mga asawa na kayo, pwede bang ako naman? So, Yan. yung pong tipo, Bagay, para no? po sa akin ha. Oo. Opo. Sa bagay, kung matagal mo na siyang kilala, ano ba naman yung konting tagal pa para makilala ng mabuti. Pero, totoo yun, Pastor. Yung mga anak may karapatan din talaga. Lalo kung sila ay dependent pa sa inyo. Mhm. Ang mangyayari noon, magdidependensya sa bagong tao na hindi naman nila ganun kakilala. Ang hirap, mahirapan talaga. Maganda yan, Pastor. Mhm. Sana nga, lumaki na sila, maging independent na sila, and then, madali nang gawin yung independence nyo. Pero, Baka nga po Kuya Pilo, dumating ang panahon, siya, mga anak niya pang magtulakan sa kanya. sige, mami, pakasal ka na, go. Ayan. Pero pag-pray natin to, mga kaagapay natin, ano. So, Mhm. Pastor, I'll give you the time. Please pray for our listeners. Sige po. Opo, sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Tunay na sadya pong wala kayong kapantay sa larangan po ng katapatan, Yes. kapangyarihan, pagmamahal, at kadakilaan. Salamat po na sa mga pagkakataon pong ito, naniniwala po kami na yung pong may mga kagulumihanan sa kanilang mga puso't damdamin, isipan ng mga listeners po namin at mga sumusubaybay sa pamamagitan man ng radyo o sa pamamagitan ng social media, alam po namin na handa niyo po silang bigyan ng kapayapaan, bigyan ng paghilom din ang bawat sugat na kanila pong naramdaman. Kabilang po dito yung pong mga magulang at anak na hindi po nagkakasundo, lagi pong nagkakaroon ng hidwaan at tampuhan at samaan ng loob. Panalangin po namin na matuntun po nila ang mga magandang pamamaraan ng pakikipag-usap. Yun din pong listener po namin na nagsabi na siya po ay laging nilalait. Sa kalooban niyo po ng karunungan, paghihilom, kagalingan din ng mga pusong nasugatan. Kainin po mga magulang na namumroblema sa kanila po mga teenagers na anak na nire-represent po ng aming pong listener na kung kailangan po bang paghigpitan o pagluwagan, kayo po ang siyang magbibigay sa kanila ng ibayo pang karunungan at ang mga anak po ay magkaroon din po ng pagbabago ng puso at pananaw na sila po ay maabot ng inyong kapangyarihan upang maging masunuring mga anak sa mga magulang lalo tigit na may kinalaman sa alituntunin po ninyo. Para din po sa amin pong listener na pamangkin ng pastor, ingatan niyo po siya, pagpalain at hindi niya makita mga bagay na ito na pressure para sa kanya, kung hindi isang paghamon na lalo niya pang ipakita ang kanyang pagtitiwala po sa inyo at handa po siya na ipamala sa mga magagandang halimbawa para po sa mga kapwa niya young professionals. Kaya na rin po Lord, ito pong aming listener na meron pong pangungulila sa kanya pong puso tungkol sa kanyang pagiging single. Dalangin po namin na mayukol niya ang kanyang sarili sa paglilingkod po sa inyo at kung naapektuhan man siya dahil po sa comments ng iba,
Hiling po namin na kayo po ang siyang gagawa ng himala sa kanyang buhay. Para din po, Lord, dito po sa mga listeners po namin na may mga regrets, tulungan niyo po sila na ma-overcome at matanggap ang inyong biyaya ng katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Yes, ang mga regrets ay nandyan, but by the grace of God, I am what I am. So Lord, gayon din po ang amin pong listener tungkol po sa kanyang kalagayan na byuda at may pangungulila at nandyan ang mga suitors. Dalangin po namin na makapagpasya po sila ng tama at mabigyan sila ng lakas kung paano po muna tingnan ano po bang mas kapaki-pakinabang kaysa ipagpilitan ang sariling karapatan lamang. So, amin pong dalangin ang bawat listener po namin sa aspetong ito, may mga kaugnay at may mga katulad na mga kinakaharap, abutin niyo po sila ng inyong kabutihan at maranasan nila ng kanilang pagsunod. Kaya po ng sinabi po ng mga awit, "Oh, taste and see that the Lord is good." Dahil sadyang napakadakila ng inyong kabutihan, lalo tigit kapag kami nagtiwala at sumunod sa inyong kalooban at nanalig sa aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa amin po mga listeners at dalangin din po namin ang patuloy na pagsubaybay, pag-agapay niyo po sa kanila sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nako, Pastor Don, thank you very much po sa prayer na yun, and it's a really inspirational one. Thank you sa lahat ng mga kaagapay na nakikinig. So, Pastor, I am really blessed doon sa inyong mga binigay po at saka sa karunungan, at sa prayer. Ay, kung sakali po, mayroong mga taong gustong magpa-counsel sa inyo at o kaya bisitahin ang church nyo, paano po sila makakakontak o paano makakonect? Ayan. So, salamat po Kuya Pila sa pagkakataong ito. Para po sa mga gusto pong makipag-ugnay, maaari po akong kontakin sa pamamagitan po ng email tagapayo@gmail.com. So, yan po yung aking personal na email. At meron din po para po doon sa 316 Dynamics. Yan po yung 316dynamics@gmail.com. So, pwede rin po kayo at maaari nyo po yung ma-search sa social media. At makikita nyo po yung ating 316 Dynamics Consultancy. At para naman po sa mga nagbabalak na dumalaw sa atin pong simbahan, ang bago po nating lokasyon ay matatagpuan sa 7545 National Highway, Barangay Sala. So kami po ay nasa 3rd floor ng lugar na yan. Bagong auditorium, bagong lugar na pinagtitipunan po namin. Madali lang naman po siyang matagpuan. Pwede nyo pong i-google. At makikita niyo po agad yung Haven of Praise Christian Church, 7545 National Highway, Barangay Sala, Cabuyao. Cabuyao, Laguna. Yan. Google niyo mo po talaga. May Facebook din po ito? Opo, meron po, Kuya Pilo. Hanapin niyo lang po yung Haven of Praise Christian Church or HOPCC. So, makikita niyo na po agad yan. Ayan. Thank you. Thank you po, Pastor Don. Pagpalain ka po. And thank you very much doon sa mga agapay natin na patuloy na nakikinig sa atin. By the way, gusto kong pasalamatan yung mga kasama natin sa Back to the Bible, ang mga doctors natin, si Dr. Ken Villanueva, ang cardiologist natin, Dr. Myra Ngo, nephrologist, Dr. Camera Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Aco, ang OB-GYN natin, Dr. Bernie Dimacali, EENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist. At ang ating mga ophthalmologist, si Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, at optometrist si Dr. Cynthia Del Mundo. Hello sa inyo. Geraldine Emperador, Dr. Geraldine Emperador, ating derma, at si Dr. Shirley Tomas, ang ating pediatrician. Si Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, at Dr. Dong Fabregas, ang general surgeon natin. Siyempre, mga kasama natin doon, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, at Linda Superable, mga nurses natin doon. Thank you very much sa inyong mga assistants sa atin. Doon sa Back to the Bible, yung clinic na yan, dalawin nyo para sa mga medical aspects naman. At ito po, si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. Tuloy-tuloy tayo until next week. Ang Heartline na nagpapatuloy mula 9:30 hanggang 11 p.m. Monday to Friday. Iba-iba yan. Pero tayo ay nasa Biyernes. Magkikita tayo next week ang mga kaagapay. At thank you, Pastor Don. Maraming salamat din po. God bless po sa bawat isa. Ingatan po tayo ng Panginoon. Yes, ingatan din po kayo. God bless sa inyo. At sa lahat sa inyo, ating mga kagapay dito sa 702 DZAS, magandang gabi. God bless to you. Have a great weekend. And
See you next time. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.